Hello mga ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shoutout po sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas. At sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button. At huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo tuwing may mga bago tayo ina-upload na video. At ayan, masyadong mapagod po ang aming maghapon dito. Maulan siya, halos kalahating araw pero walang tigil din ang mga customers. At ayan, mayroon po akong isi-share sa inyo na kapupulutan po natin ang aral. At ito rin yung palagi kong sinasabi dati pa na kapag nagsisimula pa lang ng business ay medyo higpit ng sinturon at talagang kumbaga watch out your expenses. Where do you spend? Yan, kailangan mo siyang bantayan kung saan mo nagagamit yung pera ng inyong negosyo. So may isa tayong ka-antrip na nag-message sa akin na totally 2025 of yan February na katapusan is wala nang laman yung kanilang shop. So nasa shop siya ng mga 2 taon, tapos maliit lang naman daw ang shop niya at ang asawa niya ay mekaniko. Nagsimula na rin sila na makapangutang sa ahente. Ang problema lang sa kanilang buong mag-anak, sa kanilang buong pamilya, ay doon nila kinukuha ang lahat ng kanilang pang-araw-araw. Ang end, after 2 years, last year nga nila naranasan yung pinakamatindi daw na yung tumal nga ng nakaraan na nagastos nila sa pang-araw-araw, yung mga paunti-unti na lang na benta nila. At nung bumalik nga nung November ang ahente para mangoleksyon ay wala na siyang naipambayad. At syempre hindi na rin siya nabigyan ng ahente ng stocks or ng mga produkto kasi nga may utang pa siya. At ngayon 2025 nag-renew lang siya for the sake na makapag-renew, pero ngayon ay halos wala nang laman yung kanyang tindahan, yung kanyang shop, kundi mga pailan-ilang pirasong kable at pailan-ilan pong mga oil. So ayan mga ka-antrep, alam nyo po, hindi bago tong mga ganitong eksena sa mga, hindi lang sa shop ito sa mga motor parts business or sa motor shop business nangyayari. Lalong-lalo na kapag nandoon ka sa status po na talagang dapat ikot lang ng ikot at dapat tipid ka muna at dapat yung kung po pwede na yung iyong tinubo or yung kinita mo ay wag mo siyang gastusin sa pang-araw-araw para maipandagdag mo siya doon sa iyong kapital or mapaikot mo ulit, maipangdagdag mo pambili ng produkto para padami ng padami ang iyong mga stocks. At kung sakali man na may ahente na dumating, kung hindi man makumpleto ang pambayad mo sa kanya na maibenta mo lahat yung produkto na pinautang niya sa'yo, at least sana kukonti na lang ang ating bubunuin na panghihiraman or ipag-provide para makumpleto yung pambayad natin sa kanya doon sa nag-due date na natin na utang. Ang pinaka-problema kasi, way back 2019 or 2021 siguro palagi ko itong na-share sa ating mga videos kasi napakarami nating mga ka-antrip, mga ma'am, sir na nagtatanong sa mga ganitong sitwasyon. Kasi sa totoo lang, based on my experience na talagang yung unang business namin kasi na seryosohan ay ito na yun siya Sa totoo lang po, nung nagsisimula kami ay talagang tudo tipid po talaga. Kasi wala na kaming ibang source of income nung pinakauna kundi ito lang. So ang nangyayari po ay talagang sobrang pagtitipid yung panggastos doon sa pangloob ng bahay na hindi ka dapat sumobra doon sa kung ano lang talaga. Kasi nga palagi kong iniisip may due date yung mga inutang po namin. Mas okay pa nga mas okay pa, mas mababantayan mo pa or mas maalwa ka pang gumastos kung halimbawa ang iyong shop ay totally shop lang na wala kang utang. Halimbawa, everyday, daily basis yung inyong kita, daily basis yung inyong expenses. Halimbawa, bilang may shop, repair shop lang, tapos sabi nga yung asawa mo mekaniko, so kung magkano yung kinita niya, gastusin nyo ngayon, bukas ulit gastusin nyo ulit kasi may araw-araw kang
kumbaga inaasahan na nasa ganung range ay pwede mo siyang gastusin. Pero kapag nagsimula ka na kasing magnegosyo, papasukan mo na siya nung salitang magninegosyo ka na, which is dapat ipaparoling mo siya, dapat ay magtabi ka para doon sa pambayad mo, lalo na kung involved na yung mayroon ka ng inuutangan. So may responsibility na tayong babayaran yun doon sa takdang araw kung kailan natin siya dapat bayaran. Ngayon, kung umaasa ka na ito, may pera, hindi mo na mamalayan na yung perang pumapasok sa tindahan ay hindi mo na pera. Pera yun ng ahente, pera yun ng kumpanya na pagbabayaran mo, na ang pera mo doon natubo na maliit lang ang portion doon na pwede mong galawin, pero sumusobra doon yung ginagalaw mo para sa pang-araw-araw ninyo. So, yun yung pinakamahirap na ma-monitor kapag lahat ng bagay, lahat ng expenses sa loob ng pamamahay ay iaasa natin dito lahat. Kung ganun man, dapat triple ingat ka talaga doon sa pagkuha mo sa panggastos nyo. Dapat hindi ka lalampas doon sa kung magkano lang yung tinubo mo. Syempre may listahan ka naman ng benta nyo araw-araw. So makikita mo naman kung magkano lang yung sayo doon. Na supposedly nga, hindi mo dapat siya ubusin kasi pandagdag yun doon sa iyong pambayad, or pandagdag mo ulit siya sa kapital mo. So yun yung naging problema na ni ma'am at ni sir doon sa kanilang shop, to think na mekaniko yung asawa niya. So doon kumukuha ang panggastos nila, pambayad daw sa school, yung mga pambaon ng mga bata, pambayad nila ng kuryente, pang-ulam, pang tubig, basta't lahat nila ng expenses, hindi pa naman po kalakihan yung kanilang shop. So kumbaga doon ka pa bilong sa bilang na bilang mo pa, kaya mo pang bilangin kung magkano yung tubo mo doon sa mga naibenta mo na pwede mo lang gastusin. Na supposedly po, na kung talaga ikaw yung nagpaplano na mapalaki mo ay yung negosyo, ay hindi dapat. Dapat a portion lang nun ang pwede mong mabili ng pang-ulam, pambigas. Mas maganda talaga na mayroon ka pa talagang ibang pinagkakakitaan aside from this, or kung halimbawa tulad yan, mekaniko ang asawa niya, dapat ang gastusin lang nila yung kita lang ng labor. Yung benta ay itabi talaga para doon sa mga babayaran pagdating ng collection or pagdating ng mga ahente. Hindi lang isa yung nag-message sa atin ng ganyan na pagkakwentuhan namin ngayong 2025. Ang isa din is ganun din, pero hindi pa siya nagko-close kasi hindi pa naman siya nawawala ng pag-asa. Nagkaroon lang siya ng utang sa ahente at 2 beses nang bumalik. Wala pa siyang fully paid, puro lang partial dahil nga sa tumal nung nakaraan, plus na gastos sa ibang bagay naman yung mga benta nung kanilang mga produkto na dapat pambayad sa ahente. Way back 2018 mga ka-antre, personal experience ko yan. Yung pambayad po dapat namin sa kumpanya na halos umabot ng dapat yun 1.2. Nagastos ko po doon ang 785,000. Pero ang pinagkagastusan ko naman yun napunta sa lupa. But the problem is, hindi ko pera yon. Pera yon nung doon sa pambayad namin dapat. Nagkaroon lang ng problema kasi nagkaroon ng overpurchasing, tapos nagkaroon ng masyadong maraming purchase na hindi ko nabantayan na yung pera na yun ay hindi na amin. Pera na ng mga kumpanyang babayaran namin. Kaya nalubog kami sa utang nung way back 2018. Kaya ako nung nakapag-loan sa BDO. Nakapag-loan ako nun. So, nung nakapag-loan ako, na dinagdag na naman ng capital plus unti-unti monthly 50,000 yung binabayad ko sa kumpanya doon sa naging utang ko. Tapos nakasabay pa nun ang sasakyan. Yun po yung nangyari. So, ayan, nakakalungkot na balita pero maging lesson po ito sa ating lahat. Hindi lang po sa mga nangangarap magkaroon ng shop or ng motor shop business or motor parts and accessories business. May isa tayong ka-antrip dito, shout out
Ayan, shoutout kay ma'am na nawala na yung kanyang comment, hindi ko na mahanap. Na sabi niya, pangarap niya rin magkaroon ng motor parts business and accessories. Please give daw some advice. So, ito yung isa po sa mga advice from my experience, no, yung way namin before, kasi wala naman kaming hindi ako business graduate, mass comm graduate ako, so wala akong idea sa pagninegosyo, pero since ito talaga yung passion ko simula noon, ay medyo napagtagumpayan namin at nasa almost 8 or 9 years na rin kami, may dalawang shop na kami ngayon. So isa po ito sa maibibigay ko sa inyong advice, na kapag nagsisimula talaga, palaging isipin na dapat talaga hindi ka mag-spend na ayon sa gusto mo. Talagang a portion lang nung kinita mo nung araw. Kung halimbawa, nagma-mark up ka ng around 20 to 50%, kukunin mo yung percentage nung benta mo sa isang araw, 1/4 lang nun ang pwede mong gastusin. So gumawa ng ibang paraan kung paano ma-cover up yung ibang mga expenses. Kasi ganun po talaga mangyayari. Ang pinaka bottom line po niyan, ang palagi pong bukang bibig, ayun nga sabi niya, nakain namin ma'am pati ang puhunan sa pang-araw-araw. So yun yung mahirap at napakasakit na mangyayari doon sa negosyo mo, na hindi mo nabantayan na ganun pala yung maging end niya dahil din sa pag-spend natin na hindi natin binabantayan yung gastos natin. So maging lesson po ito sa ating lahat, na kung mga baguhan at nagsisimula pa lang ay talagang bantayan po yung gastos. Yung kay ma'am, since mekaniko yung asawa niya, dapat ang ginagastos lang nila yung labor lang, yung kinikita lang nung kanyang asawa doon sa labor. Hindi pwedeng bawasan o gastusin yung benta nung sa mga produkto, kasi pambayad yun siya sa pinagkakautangan. So yun lang, sana napulutan natin ng aral ang ka-trip natin, na hindi naman magandang balita, pero magbigay ng lesson sa lahat at matuto tayo sa mga pinagdaanan ng mga nakaranas na ng ganitong sitwasyon. Thank you so much at see you on my next video. Sana hindi na dumami yung mga ganitong sitwasyon, kasi ang hirap at napakalungkot. Pero syempre wala namang imposible, pwedeng bumangon kapag tatagan lang natin, at talagang kung passion mo talaga ay kailangan mo lang bumangon, malalampasan at matututo na tayo doon sa nangyari sa atin. Thank you so much. See you on my next video. Bye-bye!